Namin ni dating Director Jaime Santiago na napilitan siyang magbitiw sa pwesto bilang pinuno ng National Bureau of Investigation, NBI, sinabi niya ito sa turnover ceremony ng ahensya noong 3 ng Nobyembre taong 2025. Ngunit hindi na niya idinetalye pa kung paano o bakit siya napilitang mag-resign. Noong 27 ng Oktubre, tinanggap ng Malacanang ang kanyang irrevocable resignation na ipinasa niya pa noong 15 ng Agosto. Ayon kay Santiago, isa sa mga dahilan ng kanyang pagbibitiw ay ang mga taong umano'y sinisiraan siya upang masira ang kanyang pangalan. Matapos ang kanyang pag-alis, itinalaga ng palasyo si dating NBI Deputy Director Lito Magno bilang officer in charge ng ahensya. Kailan ko tahimik. But then, nung kinagabihan, pumutok. Nagpalabas din, Malacanang. Pero silent na sana ako. Ayoko na. Pero yung aking effort, mukhang kulang or hindi nagustuhan ng nakararami. So I was forced to resign. Oh, ayan ha. Yung talagang hinihingi nito mga negosyante na ito, yung talagang mastermind. Ha? Ayaw lang niya sabihin, huy, yung pinsan mo, ipakulong mo na. Ayaw lang nila sabihin yun, pero that's really yun ang talagang inaantay ng lahat. Kung may sinseridad si Marcos, simple lang naman ang sasabihin niya. Ipakulong nyo na nga itong pinsang ko. Oh. Hanggang hindi kayang sabihin ni Marcos yung katarantaduhan lahat yan. Sorry that's the truth. Lahat ng ginagawa niya. Ito nga meron na namang katarantaduhan ngayon sa Kamara, kesyo parang bagang bibigyan pa na mas malaking kapangyarihan ng ICI. Alam mo, ganito lang kasimple ang mga gunggong. Ha? Hindi ko maintindihan. Unang executive order pa lamang ni Marcos ay yung tinanggal niya na yung anti-corruption commission, yung naalala niyo pinamumunuan ni Greco Bellica. Kung seryoso si Marcos sa korupsyon, bakit yun ang una niyang tinanggal? Di ba? Isa yun. Pangalawa, sa totoo lang, wala naman silbi yung ICI. Sa totoo lang, walang silbi. Kasi, doblete lang yan. Doblete na unang function ng ombudsman . Yan ang talagang may kapangyarihan. Mag-imbestiga, umusig sa mga public official, whether it is part of the executive or the legislative, ombudsman. Tapos dadalhin siya sa Sandigan Bayan. Tapos doon, pwede silang mahatulan. Tapos, di ba? Kung i-appeal man nila sa Supreme Court na, ibig sabihin, it's really a court. Itong ICI, puro rekomenda. Katarantaduan. Etong ICI, political lang. Halatang propaganda lang. Para bagang masabing may ginawa si Marcos. Parang ganun lang yan . Pero yung real power, anak ng weteng, nandyan ang ombudsman . Kung ako yung presidente, simpleng-simple. Utusan ko yung DOJ. Di ba? Hanapan nyo talaga ng Tapos, pag may nakita na kayo na medyo, pwede na sumuot, pasa nyo na sa ombudsman. Let the ombudsman do their job na usigin ang mga... Kasi yun ang trabaho nila public official na may plunderer. Nandun na lahat Tapos, dalhin siya sa Sandigan Bayan. So, sinasabi mo ba, Banat Bay, may tiwala tayo sa ombudsman? Hindi. Yun na nga ang problema. Instead of creating the ICI, dapat sana, he made sure na yung papalit na ombudsman ay pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Hindi Ginago bigyan ko kayo ng halimbawa. Sino po ba ang naandyan sa ombudsman? Number 1, alam natin na ilang beses naging anti-Duterte. Ibig sabihin, political. Ibig sabihin, merong kinikilingang kulay. Number 1 yun. May issue sa objectivity. Pangalawa, ang inilagay sa ombudsman, politiko. Anak ng tutsang kalabaw, Politiko Hindi lang politiko Dynasty pa. Ibig sabihin, may kapatid na politiko, may kamag-anak na politician. Supposedly, ang ombudsman
ang uusig sa mga politiko. Paano mo usigin kung kamag-anak mo? Tapos sasabihin, walang kamag-anak dito. Katarantaduhan naman yan. Huwag nyo namang niloloko. Sa bagay, tanga yung mga followers nyo. Di ba? Doon pa lang malabo na eh. Malabo na kagad yung kwento. Pangatlo, alam naman natin na ultimong yung anak mo sumabit. Di ba? Nakasuhan. Nahuli. Hindi ito yung nakasuhan lang. Caught in the act. Nakalusot lang. Napawalang sala lang because of technicality. Pero in reality, na-trap siya. So, hindi ko sinasabing guilty, hindi ko sinasabing convicted, but it's very questionable. Hindi lang questionable, very questionable. Pang-apat. Pang-apat nga ba? Pang-lima na. Susunod. Ang dami pang kasong kinakasangkutan. Hindi mismo ni Remulla. Naalala nyo, kinasuhan siya. Pagdating sa issue dun sa KOJC, issue dito sa sa tawag dito, pagdukot, di umano, alleged kidnapping ni PRRD, ang daming complain. Tapos ilalagay mo dyan. You understand what I mean? I'm not saying convicted si Remulla, but the point here, dapat unquestionable ang morality, unquestionable ang record nang ilalagay mo sa ombudsman to be effective and to parang kung talagang seryoso ka. Dapat ganun. Hindi eh. Hindi mo pinakita, Marcos, yung seriousness mo. Tapos ngayon create ka ng ICI, tapos meron pang yung mga bataan mo, may pautot pa na kailangan i-empower natin additional laws, greater power for ICI. Ulul. Meron ng sapat na institusyon to do that. Ang kailangan mo na lang malinis na pag-appoint. Hindi mo ginawa. You were given a chance to appoint a clean, good moral na ombudsman. Hindi mo ginawa. Tapos sasabihin mo ngayon, create kayo ng new power dito sa ICI. Katarantaduhan talaga. Eto. Sorry. Yan. May nakahay ngayon 2 panukala sa Kongreso na layong bigyan ng pangil ang Independent Commission. Sandali, may nakahay? Sino nakahay? Nakahain. Ito naman kasi magsalita kulang-kulang eh. Jeje mong ka ba? May nakahain, hindi hay. Joke lang po ha. Infrastructure. Nakatutok. Ayan. May nakahay ngayon 2 panukala Ano may nakahay? Hain! Hain! sa Kongreso na layong bigyan ng pangil ang Independent Commission for Infrastructure. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Parehong ipinapanukala sa Senado at Kamara na bigyan ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure na sisiyasat Si Lola Basyang na naman. At si Lola Basyang to eh. sa mga anomalya sa mga infrastructure project. Sa Senate Bill 1215, bubuo ng isang Independent People's Commission o IPC. Sa House Bill 4453 naman, Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC ang itatawag. Sa parehong bersyon, may 5 miyembro sa komisyon at retiradong mahistrado ang uupong chairperson. Sa halip na 3 miyembro at 1 chairperson, nakasalukuyang setup ng Ang daming pautot, Kailangan pa talagang gumawa ng ganyan, ano? Meron naman ng ahensya ng gobyerno na ganyan eh. Ang bihira, oo. ICI. Kabilang sa mga balak gawing pangil ng komisyon, full access sa lahat ng government records, paghahabla sa mga sangkot sa anomalya at sa mga haharang sa investigasyon, pagrerekomenda ng immunity sa mga testigo, pag-issue ng mga sabpina at pagpaparusa sa mga lalabag sa mga utos. Nung nag-refuse na yung mga diskaya to cooperate with the ICI, nakita naman natin na talagang kulang na kulang sa authority ang ICI at kinakailangan nating madaliin ito. Nakareses ngayon ang Kongreso at magbabalik sesyon sa November 10. Panawagan ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice para maipasa agad ang panukala. Magpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng special session ng Kongreso. Mahalaga talaga na mabigyan sila ng madali ang kapangyarihan. Pero pinanukala na 3 days di tapos to kung ito lang ang pag-uusapan. Pero para kay Senate President Tito Soto, hindi pa kailangan ng special session. Diringgin ng Senado ngayong linggo ang panukala.
Kung makakapag-hearing naman, di pagdating ng November 10, i-report out agad. Kasi mag-special session ka, pagkatapos baka walang quorum. Paano kung hindi maisabatas ang panukala? Parang paper tiger dahil una, hindi naman talaga independent dahil nagpapasweldo yung executive branch ang ating Pangulo. Anytime pwede niyang i-abolish to. Pero kailangan nga ba ng batas para sa Independent Commission, gayong nariyan na ang Department of Justice at Office of the Ombudsman? Sa dami ng mga kaso na silang kinapaharap ay palagay ko hindi ito magbibigyan ng mabilis na aksyon. Kinakailangan talaga may concentration dito sa infrastructure. Sakaling maisabatas ang panukala, sabi ni Soto, hindi na kailangan bumalangkas pa ng implementing rules and regulations para maipatupad ito. Tigilan na nila yung IRR. Alam mo kasi IRR, gumagawa sila ng sariling batas eh. Apo, Yung tama. yung executive department pinakikialaman yung IRR eh. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ng Malacanang at ng ICI, pero dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi makikialam ang Malacanang sa investigasyon ng komisyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ayan, sabi ko nga mga kababayan, di ba? Hindi na kailangan yan yung mga ganyan-ganyan pa nila. Psh, ay nako. Kung talagang seryoso, di sana naglagay na lang na maayos na ombudsman. Hindi ginagago lang tayo Tapos ngayon, pinag-aaway-awayan pa. Yang kesyo may dagdag kapangyarihan pa dito sa ICI. Katarantaduhan Alam mo, yung seriousness na, eto, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng seriousness. Busit na busit ako Eto, meron na naman kasi silang bagong pautot dito na nabasa ko lang. Ha? Ito, papakita ko sa inyo. Wait, tomate. Ito lang, ipapakita ko sa inyo. Ito. Naaartihan kasi ko Sa totoo lang naaartihan ako dito sa dalawang to. Magjowa ba itong dalawang to? Bakit ganun mga napaka-arte nyo? Napakarami ninyong hanas sa buhay. Hindi Ito. Yan, ito. Yan, dalawang to. Sabi daw ni Soto, Senators want Lacson to return as a Blue Ribbon Chairman. Magjowa ba kayo? Bakit napakarami ninyong hanas sa buhay? Ang dami ninyong drama sa buhay, kayong dalawa. Itong dalawang to, daming drama Halatang pumoporma. Pumoporma na naman ba kayo sa 2028? Pumoporma na naman ba kayo? Porket olat kayo nung last time, sa tingin nyo ngayon, may pag-asa na kayo? Kesyo, alam mo, sabi nga hindi kasi alam mo, merong binitawang pahayag, statement, si Senator Alan Cayetano. Bakit po ba mahalaga ito? Kasi si Cayetano ngayon ang leader ng minority, yung pinaka-oposisyon. Okay? Siya yung leader. At ngayon, kesyo, bakit ba? Kikwento ko lang sa inyo Meron kasi ako nakuhang inside info. Ito inside info talaga. Nandun sa caucus. Sandali, inom lang ako. Matindi itong itong info natin na ito. Inom tayo muna ng kape bago tayo magbalita at magkwento. Itong info na to. Ito tayo sa tabi natin Meron tayong kape dito Meron tayo kasing info. Kaya daw tinanggal itong si Lacson. Umalis itong si Lacson. Nagkaroon daw ng meeting. Itong majority ibig sabihin hindi kasama minority dito. Majority. Okay? Majority, hindi ko kasama minority. Nag-usap-usap. At ang sabi daw, hindi ko na lang papangalanan. Bahala na kayo magpangalan. Sabi daw nitong majority, di ba kaya nga pinalitan ng Senate President na si Chis Escudero para itigil yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta na tatamaan tayo. Dapat ang tatamaan lang yung kalaban. Okay? Hindi tayo. So palitan natin ito daw isang grupo, merong isang grupo within the majority na mga balimbing. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung sino yun, Basta, panay din ng pa-interview ng balimbing na yun Itong balimbing na ito, siya daw yung parang, siya yung nagbibigay ng direksyon kung sino yung magiging Senate President. Kasi nga naman, medyo 5 sila dun Okay? So pag lahat sila bumaligtad,
nandun na ngayon sa minority yung yung Senate President. Ganon ang mangyayari. So ito daw nagsabi, tinatanggal nga natin yung yung direksyon patungo sa Senate o sa senators yung issue ng flood control. Tapos nung pinalitan si Chis Escudero ni Soto, pinalitan si Marcoleta, si Lacson hindi mapigilan yung bibig. Hindi ko ba alam dito kay Pinky bakit ang bibig din ito paladaldal din eh. Alam mo, nakakatakot talaga yung mga politikong pamidya. Ito daw di ba nakita natin si Lacson nagsalita ng lahat naman lahat ng karamihan ng mga senators ay may insertion. Patay! Nagalit daw. Etong lima na sinasabi, nagsalita na nga yung leader nila doon na medyo hindi daw sila masaya sa takbuhin ng ni Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Sabi ba naman nila, bakit ganun? Kaya nga natin pinalitan si Marcoleta para hindi tamaan ng Senate. Nag-away-away daw tong majority. Kwento sa akin ito nung Tagaloob. Hindi ko na sasabihin ko sino yun. Nag-away-away daw sila. Parang sinasabi, ba't ganun? Ba't pati kami tatamaan tayong lahat yan sabi daw. So ang ginawa na lang nila, kesa na quote-unquote sinibaksa bilang Blue Ribbon Chairman, pinag-resign na lang. Kaya nag-resign si Lacson. Yan, nagigets ninyo. Okay? Kaya nga ako nabibuisit. Ngayon, meron na naman silang pautot. Na kesyo, gusto nila ibalik daw si Lacson. Siguro nagkasundo na para lang mapigilan. Kasi nangyari, nung nawala si Lacson, pansinin nyo, tumigil yung Blue Ribbon hearing. At ang gagawin na ngayon, yung farm farm to market projects. Ano ba ibig sabihin ng farm to market? Yung mula sa farm, aayusin yung mga kalsada papunta sa palengke o sa market o doon sa pinaka pagbabagsakan ng mga produkto na galing sa farm. So yung farm to market roads. Nandun na lang daw ang investigasyon. Alam nyo ho ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi flood control ang focus. Ang panahon ni Pangulong Duterte, ang focus talaga ng DPWH noon tsaka nung bill, aside from the streets and the superhighways na ginagawa, ay yung farm to market roads. Nagigets nyo? So ibig sabihin, pupuntiryahin na naman nila ang mga Duterte sa Blue Ribbon. Instead na yung supposedly flood control na ilan yun? Ang dami na ghost project. Ewan ko, dito siguro. Kaya nga ako nabibuisit dito kay Soto at saka dito kay Lacson. May bago na naman silang pautot. Itong dalawang to parang mag-boyfriend Parang hindi ko sasabihin in literal Parang mag-boyfriend na pabago-bago ang gulo-gulo pagka silang dalawa nag-usap. Kaya nga may statement si Cayetano. Diyan. Eto, basahin ko sa inyo There's really no need for Senator Lacson to drag the minority into what's a clearly family matter within the majority. Ibig sabihin, sa kanila lang. Hindi naman kami kasali dyan sa desisyon nyo. As he admits, his decision to step down from the Blue Ribbon Committee didn't come from minority. It came from the dissatisfaction within their own ranks. Let's not rewrite history. When Senate President Escudero and the majority gave the chairmanship to Senator Marcoleta, the objective was clear: to keep the investigation steady above politics and to focus on finding the mastermind and the most guilty. All this while untangling the web of systematic corruption in government. During that time, the majority also faced a similar situation. We were warned of a Senate coup, first when Senator Marcoleta was elected as a chairman of the Blue Ribbon Committee. Second, when in leading the flood control hearing, the direction he took was toward what we wanted, finding the most guilty. So nagkaroon nga ng, ng coup sa Senate. But there was no drama, no intrigue, no blame shifting from us. Just quiet resolve. Tapos the leadership under Chis Escudero made a decision, stood by and moved forward with respect for the institution. Ibig sabihin, kahit nag-coup, wala. Respeto. Kasi decision niya na majority.
And when the new majority later decided to replace Senator Marcoleta with Senator Lacson, wala kayong narinig. You didn't hear a single complaint from the minority. We respect their internal decision. Decision nyo yan eh. Kayo na yung majority. Normal na kayo mamimili ng mga head, ng mga committee head. Di ba? With courtesy and mutual respect, we in the minority have no stake in the internal struggle. Our focus has always been on the bigger picture, truth, transparency, and integrity. Kung may tampuhan man sila sa majority, ayos lang yan. Politics will have its shares of drama. But let's not turn the Senate into teleserye. Naku po, patay tayo dyan. Kasi nga, Senator Cayetano, talaga magiging teleserye yan. Si Acheche ba naman ng presidente? The Blue Ribbon Committee is not about personality. It's about serving the people and protecting the dignity of the institution. Sa madaling salita mga kababayan, kasi para bagang biniblame nila ngayon yung pagkatanggal ni Lacson sa minority. Sinisisi nila na kaya daw hindi tumuloy-tuloy yung investigasyon dahil sa minority. Gunggong, kayo nagdidesisyon yan eh. Majority nagdidesisyon yan. Diba? Yung nasa admin ang nagdidesisyon yan. Kung sino ilalagay nyo sa chairmanship, wala namang pakialam ang minority. Ang minority, kung ano lang maibigay sa kanila, tinatanggap na lang nila yun. Diba? Okay, tas ngayon, ang dami ninyong drama. Kesyo may pagganyan, I pray and I hope that he might. Para bagang, sandali, sino ba nagtanggal dyan? Sino ba nagpa-resign o nag-resign yan? Sino ba? Decision ba yan na minority? Decision nyo yan eh. Ang dami nyong hanas. Mag-usap-usap kayo tapos doon na lang kayo bilang, hindi ko ba alam. Tama talaga yung sinabi ni Senator Cayetano, napakadaming drama pagka itong sila Lacson at saka to si Soto ang namuno, ano? Ang daming drama. Magtrabaho na lang. Nagtatrabaho na dito sa bigla nung pinangalanan na si Romualdez at patungo na kay Marcos, bigla niyong pinigilan yung Blue Ribbon Committee. Labo talaga, oh.